Hello guys, ang gagawin nating job for today is worth $130. Alam ko hindi pa ako nakapagpakita na o nagpakita sa inyo ng mga ganitong trabaho ko, yung may mataas na value. Ngayon papakita ko sa inyo ang isang trabaho ko na may cost na medyo malaki, lagpas $100. Kakagising ko lang guys, ito yung kagandahan sa isang may trabaho ka sa bahay. Kahit hindi ka magpalit ng damit, kung ano yung ginamit mong pantulog, pwede mong pantrabaho, diretso trabaho ka na pwede. At kahit di ka nagtoothbrush, pero ako nagtoothbrush naman ako. Currently guys, ang time ngayon is 9:33 PM. Dahil nga malaki yung value nitong gagawin natin ngayon, kumuha muna ako ng lakas ko para hindi ako antukin. Kasi minsan kapag yung isang trabaho, tumatagal siya, humahaba, inaantok ako kapag nakaharap ako na matagal sa laptop. Bago tayo mag-start guys, sa mga bagong nanonood pa lang, sa mga bagong viewer natin, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, consider subscribing, i-click mo na din ang mini bell icon para lagi kang maging updated kapag naglalabas ako ng mga bagong video about online jobs, money making tips, at Photoshop tutorial. Start na tayo guys. Ito yung project natin ngayon. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya, $130. Actually, meron pa akong iba guys. Ito, mas malaki to, $350. Try ko din pakita sa inyo kung may time. Kasi ito, nasa 92 pictures yung gagawin ko dito. Madali lang naman sila, pero napakarami, so time consuming din siya. Tapos meron pa ako 95 dito. Yan. Pero ito muna yung magpo-focus tayo dito sa 130. So, ang requirements lang ni client is ilang oras na lang? 7 hours na lang guys, malilate na ito. Ang requirements niya is, ayan, ang binigay niyang picture, ano yata, ilan ba to? Sinave ko na sila, tignan natin ito. Nasa 13 pieces yung una, bali 26 yung pictures guys, tig for $5 bawat isa. So requirements niya, thank you so much for the great work on my last pictures. I have a bunch more to be edited, but I have to do them in small batches. I have another 26 ready to be edited. Same thing as last time, white background with touch-ups like getting rid of shadows and brightening a bit. I have attached the photos. The candles are all white with a craft brown label. All are the same. If you could let me know how much this will cost. Ayan. Tapos nag-send lang ako ng ano yata sa kanya ng custom order. $130. Ayan na. So yun nga, nasave ko na sila. Ang pinaka-idea ng gagawin natin dito guys is hindi natin kailangan i-edit isa-isa yung mga picture nito. Bakit? Kasi magkakatulad lang sila. Okay? Ang pagkakaiba lang nila label. Actually kahit yung label magkakapareho sila. Ang pagkakaiba lang ng label nila is yung name o yung parang flavor ng candle, yung amoy niya. Merong apple pie, merong blueberry, merong China? Ba't may China dito? Baka may COVID to ha. Yung may cinnamon, may clean cotton, clementine. Yan. So, yun nga ang pinaka-idea dito. Kukuha lang tayo ng isang picture. Siya yung i-edit natin, tapos papalitan na lang natin yung pangalan niya. Kasi yun, sabi ko nga kanina, di ba? Nagkakaiba-iba lang sila sa pangalan. So, ang napili ko guys, kanina kasi nakapili na ako bago ko umpisan yung video na ito. Binaraws ko na sila isa-isa. Ito yung napili ko, si Vanilla. Kukunin natin si Vanilla. Ang gamit ko is Photoshop CC 2020. Ayan, sa mga nagtatanong, sa mga nanghihingi ng installer, i-download nyo dito. Hanapin nyo yung video na yan, nagbigay ako ng installer dyan. Panoorin yung buo, syempre, tinuro ko din dyan kung paano mag-install. Tapos tinuro ko din saan nyo makukuha yung download link. Start na natin guys, ang unang gagawin ko is, dito sa layer palay natin, Control J ko lang itong background para gumawa tayo ng panibagong layer. Tapos ito, pinaka-backup natin to kung sakaling nagkamali tayo, may babalikan tayong reference. Tapos Control T ko ito in layer 1. Lagyan natin to ng pangalan, main 1, para hindi kayo malito. Main, yan. Control T. Tapos i-tilt ko lang guys para diretso yung candle. Dumiretso siya. Yan. Yan. Didiretso natin yung candle. Then, ititrace ko siya sa pen tool. Yan. Umpisan natin dito. Ito yung pen tool guys ha. Yan. Ititrace ko muna sa part na ito. Yan. Ganyan lang nagpe-pen tool. Bibilisan ko na muna guys para hindi kayo mainip manood. Alam ko madali lang naman pag-aralan yung pen tool kahit hindi ko na ituro itong parting to.
Yan, na-trace ko na yung pinaka-bottle natin. Pinaghiwalay ko sila. Right click, tapos make selection. Control J. Mayroon na tayong bagong layer. Ayan. Hiniwalay ko siya sa kanyang takip. Ito-trace natin ito na separate. Yan. Make selection. Tapos gagawa tayong panibagong copy ng takip. Yan na guys. Tapos, ang next na gagawin ko, lalagyan ko siyang white background. Ito, yung solid white background. Yan. Tapos, kasama itong main, sinilak ko itong takip, tsaka yung main. Gigitna natin siya guys. Yan. Okay. Yan, gitna na siya. Tapos, ang susunod na gagawin natin, lalagyan natin siya ng shadow sa baba. Ibabalik natin yung shadow nila sa baba. Yan. Gumawa ako ng ganyan guys. Ika-copy ko yung original shadow nila. Yan, nakita nyo. Gamit yung main. Tapos i-aakit natin sa taas. Yan. Ang gagawin ko niyan, i-control U ko o yung image adjustment hue saturation. Control U yung shortcut niya. Ibababa lang natin yung saturation niya. Then control L yung level. Tataas natin yung high tone niya. Yan. Pati middle tone. Sa yung lower tone niya, tataas natin. Yan. Then, okay na yan. Kukunin ko yung eraser tool. Didelete ko yung mga sobrang shadow. Yung hindi nakarapat dapat na shadow. Oops, sumobra. Ano yun? Ba't may ganun? Nasisira na yata yung graphic card ko. Ayan o, nakikita nyo guys. May lumilitaw na ganun. Sisira na yung laptop ko pag ganyan. Blur. Gaussian blur. I-blur muna natin ng konti. Yan. Para maging soft yung shadow na nilagay natin. Kasi tataas ko ng konti. Kaya ako ginawa yun guys. Kaya ako kinopya yung original niya shadow. Para maging natural siya. Kasi natural yung shadow niyang yun eh. Yan. Okay, yan. Meron siya natural shadow. Tapos lalagyan pa natin siya ng konting shadow dito sa baba. Medyo nawala siya ng shadow. Ito na yung artificial shadow. Ikaw naglalagay. Ito yung isa sa pinakaayaw ko, yung naglalagay ka ng shadow. Kasi minsan nagiging parang hindi magandang kinakalabasan niya. Blur natin, yan. Taas natin konti. Yan. Okay. Yan, wag na natin lagyan yan. Okay na dun. Kaso dapat wala siyang shadow talaga dito sa side na ito. Kasi yung ilaw guys, imagine niyo yung ilaw dito nang gagaling. Kasi kaya nga nandun yung shadow sa likod, diba? Meron siyang ilaw dito. Kaya tatanggalin natin tong parting to. Kaya naman pwede naman ito yung i-delete natin na shadow. Itira natin yun. Delete natin yung shadow niya sa likod. Para yan. Para maging ano siya, maging realistic naman siya. Oops, sumobra. Babalik kong konti. Yan. Save muna natin. Gawa tayo ng copy. Oops, anong nangyari? Save natin ulit. Ay, na-save na siya. Hindi ko man in-okay na save. Yan. Ayusin natin yung shadow pa natin konti. Dito, i-delete natin yung bandan sa likod. I-delete natin to. Yan, hindi na natin kailangan yun. Hindi na natin ginamit yung talagang shadow niya. Then, ang next na gagawin ko, ito, siselect ko ito guys. Ito, Ctrl L ko. Ito yung ayusin natin. Yan. I-Ctrl Z ko muna, ibabalik ko. Hindi ko kasi gusto yung kinalabasan niya. Isiselect ko muna ito guys. Iiwan natin to. Kasi sumasama siya. Parang nawawala yung pagkaano niya, pagkaganda niya. Maganda yung kulay nito eh. Yan.
Kaya sa mga nagpa-practice pa lang sa Photoshop, ah mag-practice kayo everyday. Okay, mawawala ng pag-asa. Kapag nag-practice kayo everyday, siguro mga 1 to 2 months lang, okay na. Gagawa din ako ng copy nito. Ito, Control J natin. Tapos sa right click clipping mask. Ito kasi yung gagawin natin pinaka original natin, pinaka base natin. Huwag natin pakikialaman yun. Ito yung pakikialaman natin yan. Ito na, yung copy niya sa taas. Yan. Okay. Na natin. Mas maganda naman siya kaysa kanina. Okay. Ano pa bang ayaw ko? Meron akong ayaw banda dito. Ito. Kakapin natin to kasi nag-yellow siya. Siguro ang gawin natin dito ano na lang. Select color range. Color range ko na lang. Yan. Control J. Yan yung sinelect natin guys ha. Huwag kayong papalito. Control U. Hue saturation. Ibaba natin. Yan. Then, delete natin yung sobra. Yan. Dapat di maapektuhan yung mismong candle natin. Kasi guys, kaya ako ginano. Tignan nyo nag-yellow yung background niya doon. Ito, transparent to. White na yung background niya. Nag-yellow pa siya. Kaya ginawa ko ganyan. Yan. Delete natin yung mga natira pa. Kasi yun lang gusto kong palitan. Itong takip niya napakaganda na. Hindi ko na pakikialaman itong takip. Tignan nyo, high quality na siya talaga. Hindi ko na pakikialaman yan. Gustong gusto ko nang nakikita. Tapos ito, siguro, i-light kong konti banda dito. Kasi may shadow siya. Kasi nga yung ilaw banda dito. Nagkaroon siya ng shadow dito. Gusto kong ipantay yung kulay niya. Gumawa ko ng panibagong copy, tapos pinasok ko sa kanya mother layer. Yan. Delete natin. Ay, oops. Sumabra. Delete nyo natin to. Yan. Yan, na-lighten natin siya ng konti, no? Oops. Yan. Tignan natin. Yan. Kahit pa paano na-lighten siya. Diba? Tapos, i-select ko yung dalawang to. Control J. And nagkaroon silang copy. Control E ko para mag-merge sila. Kasi papasok ko ulit doon. Dito ulit. Control U ko. Tataasan ko yung saturation niya. Yan. Para magkaroon siya ng kulay. Diba? Diba? Mas maganda. Meron pa pala akong nakitang mali. Ito yung candle niya. Nakakubit. Ayusin natin to. Yan. I-diretso natin. Yan, Control J. Yan, diretso natin yung candle. Gawin muna natin siya dito. Bago natin siya ibalik doon. Yan. Okay. Tapos, dito natin i-edit sa taas. Nalilito ako doon. Di-delete ko yung paligid niya guys. Eraser tool gamit ko ha. E. Yung shortcut niya, keyboard shortcut E. Yan. Delete lang natin yung paligid niya. Yan. Tapos, Control J ko. Control T. Una, Control J ko muna guys ha. Ulit. Control J para gumawa ako ng copy. Tapos, Control T para magkaroon siya ng transformation. Tapos, right click. Flip horizontal. Yan. Lagyan natin siya ng ganito. Ibaba natin. Yan. Para maging buo yung candle natin. Diba? Delete ko lang yung mga sobra-sobra. Yan. Tapos, cloning tool. Ko-clone natin para magkaroon siya ng laman dito sa gitna. Yan. Tapos, Control T ko ulit. Straighten natin siya. Tapos, ihaba natin konti. Okay. Palitan natin yung lumang candle niya. Candle stick. Yan. Hindi ko alam kung gusto niya to. Parang sobrang tirik naman. Tayo naman siya. Sana okay na yan. Sa bagay, magpapaano naman siya. Revise kung ayaw niya itong ginawa ko. Yan. Buray na natin itong lumang candle.
Yan, okay. Okay na. Wala na ba akong nakalimutan? Wala na, siguro wala na. Okay na to guys. Ay, meron pa pala. Okay, ito. Dito na tayo sa pangalan yan guys, okay? Bali, tapos na to. Ang gagawin ko na lang yan, papalitan ko na lang yung mga pangalan. Okay, tapos na to eh. So, para mapalitan ko yung pangalan, ito guys, kukuha tayong copy dito. Tapos Control J. Layo muna natin siya. Then lahat ng ito, i-group na natin. Huwag mong i-merge. Huwag natin i-merge yan. Okay, group lang natin yan. Kaya pwede din natin i-merge. Gawa tayo, halimbawa, ginroup natin. Tapos gawa tayong panibagong copy. Tapos Control E. Yan, na-merge sila. Tapos, i-edit natin ito guys. Tatanggalin natin yung pangalan niya. Okay, yan. Ang gamit ko is patch tool. Yan, ganyan lang. Tanggalin lang natin to. Yan. Yan. Okay, natapos na edit na siya. Tapos babalik natin to yung pangalan. Lagyan natin ng guide. Yan. Para lahat ng pangalan na lalagay natin nandito siya. Okay. Tapos igigit na natin siya ng konti. Bagay pwede na yan. 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 Ito si Vanilla. Okay. Sasave na natin si Vanilla. JPEG. Tapos Vanilla. Vanilla. Yan. Then, ang next na gagawin natin guys, dahil tapos na ito, i-close, itatago na natin si Vanilla. Yan. Ito na lang gagamitin natin yan. Then, magbubukas tayo ng isa. Halimbawa to, si Apple Pie. Kunin natin si Apple Pie. Ang gagawin lang natin guys, kokopyahin ko lang to. Ganito lang gagawin ko sa lahat. Ipe-paste ko siya dito. Yan. Yan, di ba? Okay, di ba? Tapos, medyo anuhin natin, Control U ko. Yan. Hindi pa tapos yan. Color range. Tapos, ulitin natin ito. Ito. Tignan natin banda dito kung nakuha na lahat. Yan. Taas na lang natin. Yung block dito, kunin mo yan. Kunin mo din yan. Yan. Kunin mo yung mga yan. Yan, tapos okay. Control J. Ayun. Guys, di ba? Na ano na siya. Okay? Tapos delete natin to. Ito si Apple Pie. Meron pa siya natira dun. I-delete na lang natin manual to. Yan. Yan, di ba? Meron na tayong Apple Pie. Ganyan lang kabilis yung trabaho to, guys. JPEG, tapos punta tayo kay Apple Pie. Yan, so skip ko sa part na ito guys, bibilisan natin kasi lahat ng mga yan, ganun lang yung process. So yun guys, natapos ko na yung mga ginawa ko. Currently, hindi ko alam ano bang oras yung unang sinabi ko kanina. Yung sabi ko mag-uumpisa tayo, di ba nagbigay ako 9 PM plus. Hindi ko alam. Ngayon, currently it is 10:53 PM. Tumagal akong konti kasi sa kalagitnaan na pag-edit ko, nag-post muna ako. Inaya na akong kumain ni Mrs. Kaya kumain muna kami. Siguro nasa 30 minutes din yun. Siguro guys, all in all yung time na in-spend ko sa pag-edit ko dito sa $130 project na ito, nasa 40 minutes lang siguro kung susumahin natin talaga. Pero kung di ako nagvi-video, siguro mga 20 to 30 minutes lang tapos na ako. Nakakatagal kasi talaga yung pag-video ko. Kasi minsan may nagkakamali ako, paulit-ulit yung mga sinasabi ko. So yun guys, ito na yung ginawa ko pala, ipapakita ko na. Ito, tsaka ito. Yan. Naayos naman. I-display ni client to sa website niya.
Ngayon guys, hindi ko na may papakita sa inyo kung paano ko sila isasend kay client. Isasend ko lang as usual sa loob ng Fiverr. Lalagay ko muna sila sa loob ng Dropbox ko, tapos magsasend ako ng download link sa kanya. Pero siguro yun, matatagalan yung parting yun kasi naalala nyo yung isang video ko na kung saan naputulan ako ng internet, talagang as in wire na putol. Tapos dinugtong ng mga taga PLDT, nagkaroon na ako ng internet, di ba? Ngayon, ilang araw lang, ngayon, April 20, naputol na naman sa daan. Yung mga truck na dumadaan na naman na may laman na maramihang bigas, kung patong-patong na bigas, sako ng bigas. So, yun, paggising ko kanina, wala na naman ako internet. So, ang gagawin ko, pupunta muna ako dun sa kabila, sa amin, sa bahay ng nanay ko. Meron kasi silang internet connection dun. Baka dun na ako magsisend ng trabaho ko. Abot naman yung signal nila dito guys kasi ang pagitan namin siguro 2 bahay. Pero minsan nakakapag-connect ako. Ayan, tulad nito, meron siyang signal. Pero napakahina ng signal niya, halos 1 bar lang. So, yung sinesend ko mga 1 minute, umaabot siya ng kalahating oras kapag ganun, kapag sobrang bagal ng connection. So yun guys, hanggang dito na muna ang video na ito. Puputulin ko na. Sana nakapulot kayo kahit konting tips o techniques sa pagpo-Photoshop. Lalo na sa mga ganitong product, yung paglilinis ng mga product na pinopost sa mga Amazon store o kaya sa eBay, ganun, o kaya sa mga personal e-commerce website. Kung bago ka palang viewer sa channel na ito, consider subscribing para lagi kang maging updated kapag naglalabas ako ng mga bagong video. Guys, kung nakatulong sa inyo ito at kung nag-enjoy kayo sa episode natin na ito, pakiclick naman ang like button para lalo pa ako ma-inspire na magpakita ng mga ganitong trabaho ko sa inyo. Thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!